Nasa do or die na sitwasyon si Gojo matapos nag-switch si Sukuna sa offensive mode upang pigilan si Gojo sa pag-release ng teknik na maaaring tatapos sa kanyang mga Shikigami. At ngayon ay masasaksihan na natin ang napakalupit na labanan ng pinakamalakas dahil lumabas na ang full chapter para sa chapter 234. This is Mr. Weekend at sabay-sabay natin panoorin ang Gojo vs Sukuna Part 12. Let's go! どちらにせよ相手は誰だ Sa unang panel ng chapter ay may kita si Yuta na nainip na sa panonood at nagdesisyon na pumunta na sa labanan at tulungan si Gojo. Subalit may kita si Kashimo na medyo galit dito mga kaibigan na sabing bumalik ka dito, huwag kang makialam, wika ni Kashimo kay Yuta. We can also see na lumalabas ngayon ng curse energy ni Kashimo dito mga kaibigan na may traits ng electricity. At may kita din si Yuta na nag-i-emit din ng curse energy. So nagkakaroon ngayon ng tensyon itong dalawa. Dahil pang sabi ni Kashimo dito na at the very least ay hindi raw si Yuta ang susunod na haharap kay Sukuna. Kung kaya't dumagdag naman si Hakari dito na wikang kalmahan mo muna Yuta. Dahil sa ngayon ay masasabi niyang tama raw si Kashimo. Kasi ang ibinili naman daw ni Gojo sa kanila noon na maaari lang daw silang sumali sa labanan kung mas magiging mahina na si Gojo sa kanilang dalawa ni Yuta. Nasagot naman ni Yuta na nagdedepende daw kasi yan sa sitwasyon. Dahil sa ngayon ay di na raw pwede pang magkasi Sukuna ng another domain expansion dahil sa brain damage na tamo nito sa previous domain clash. Kaya ayon pa kay Yuta na magiging useful naman daw siya sa labanan kung sakali mang sasali na siya dahil siya at si Rika ang haharap umano sa dalawang Shikigami ni Sukuna. Na with this ay makapag-focus na si Gojo kay Sukuna mismo. Nang masabi yan ni Yuta ay dito ay nagsalita naman si Maki na wikang kung may lalabas man o sasali sa labanan, yun ay walang iba kundi ako. Na ikinainis naman ni Kashimo. Dadapang sabi ni Maki kay Yuta na wag daw nitong kakalimutan ang role nito dahil kung gagawa raw ng reckless move si Yuta at matatalo ito ay maaring mawawala na ang mga bagay o mga insurances plans na magbibigay sa kanila ng pagkapanalo. Nasagot naman ni Yuji na di naman daw kailangan pa ng mga insurances na yan kung mananalo naman si Yuta at Gojo ngayon laban kay Sukuna. Kaya ngayon ay dapat ay sumugal na raw sila o mag-take risk at papuntahin na si Yuta sa labanan. Dadagpang sabi ni Yuji kay Yuta na wikang gawin mo na. Kailangan nating manalo ngayon. Kaya na may matapos ang palitan ng kanilang mga opinion dito mga kaibigan ay nagsalita naman si Kusakabe na sumasakit ngayon ng ulo na wikang dapat ay kalmahan na lang daw muna nito mga bata ang kanilang sarili dahil clearly ay wala naman daw silang alam dito. Dahil pa ni Maymay na si Gojo at Sukuna ay may kakaibang paraan ng pagkapanalo kumpara sa kanila ni Yuji. Na dahil sa sinabing niya ni Maymay ay medyo kumalma na at medyo nakapag-isip-isip na ngayon si Yuta at Yuji. Ayon pa kay Maymay mga kaibigan na ang kailangan lang doon ni Gojo ay ang talunin si Sukuna. Dahil kung magagawa yan ni Gojo ay masasabi niyang kung sakali man magti-team up na sila para harapin si Kenjaku ay mas magiging malaki talaga ang chance na mananalo sila. Subalit ibang usapan naman daw kung si Sukuna ang mananalo laban kay Gojo. Dahil kung sakali mang matalo si Gojo ay after that ay sila naman ang makakaharap ng walang pahinga na si Sukuna. Now ang point ni Maymay dito ay kung sakali mang matatalo si Gojo ay instead na si Kenjaku na lamang ang kanilang poproblemahin ay ngayon ay haharapin muna nila si Sukuna bago si Kenjaku. O di kay mahati ang groups na ang isa ay haharap kay Sukuna while ang iba naman ay kay Kenjaku. Kaya ang best way dito ay dapat manalo talaga si Gojo pero sa ngayon kasi ay medyo napapagod na rin si Gojo sa labanan kaya understandable na rin ang reaction ni Yuta dito na baka ang kanyang pagsali ang magiging best way of winning. Kaya sabi naman dito ni Hakari na malaki umano ang posibilidad na may tinatago pa ngayon si Sukuna na isang trump card na kung sasali daw sila sa labanan ay maaaring gagamitin daw ni Sukuna ang kanyang alas sa kanila. At napakadelikado niyan mga kaibigan dahil instead na mananalo na sana sila ay magiging distracted lamang si Gojo sa labanan kung sakali mang gagamitin ni Sukuna sa mga students ang kanyang alas na maaaring tatapos sa kanila. Kaya napasabi dito si Yuta na mas mainam na hindi na lang daw na sumausaw o sumali o provoke sila sa mid-fight in which sagot naman ni Kusakabe ng wikang oo. Kasi ang malalakas daw na tulad ni Uraume ay naka-standby din sa labas. Kaya dapat ay consider din nila iyan. Dadapan ni Kusakabe na sa sitwasyon daw ngayon ay si Sukuna ay lumalaban na hindi napapalabas ang kanyang buong kakayahan. Sa parte naman ni Gojo ay lumalaban daw ngayon si Gojo ng full power without a hindrance o sagabal. Kaya ngayon ay mas mainam na hayaan na lang daw muna nila si Gojo dahil sa ngayon ay ito na lang daw ang tanging paraan na nakikita nila na mas mapapataas ang kanilang winning percentage. Kasi alam naman natin na si Gojo ay nasa kanyang peak o mas malakas talaga pag siya lang ang mag-isa. Dahil magiging sagaba lang talaga para kay Gojo kung sakali mang may kasama siya sa pakikipaglaban. Kaya na may matapos makapagsalita si Kusakabe ay dito ay medyo kumalma na si Yuta dahil sa idea na maaaring magiging sagaba lamang siya sa kanyang sensei. Matapos yan ay dito nagsalita naman si Kashimo na wikang ganito pala talaga mga sorcerers ngayon. Nasagot naman ni Hakaring ha in which ay paliwanag naman ni Kashimo na sabing ganito raw kasi ang punto. Ang laban
laban daw na to ay kay Gojo o nakalaan talaga kay Gojo, kaya kahit anong mangyari ay ang pag-i-interfere daw sa labanan ay masasabing unacceptable daw talaga. Na matapos ang conversations dito mga kaibigan ay mapunta na tayo kina Gojo. Dito ay magkasabay na sumugot ang Agito at Mahoraga at makikita na iniwasan naman ni Gojo ang atake ni Agito. Sabay sinuntok ito ng napakalakas, and as of now ay parang nakukonfuse pa rin ako kung ang suntok ba na to ay isang Black Flash o parang ang Black Sparks ay dugo lang pala ng Agito. Pero makikita dito na sa sobrang lakas ng suntok ay tumagos ang damage sa tiyan ng Agito. Matapos niyan ay dito ay makikitang mabilis na manginihil ng Agito ang natamong sugat at bumawi ng atake gamit ang buntot nito na pinutol naman kagad ni Gojo. However, makikita din natin na hinihil din ni Agito ang damage o ang naputol na buntot. Na ngayon ay napansin naman o na-realize dito ni Gojo na ang Agito daw pala ay ang Shikigaming Nue na nakapag-inherit sa abilities ng mga ibang Shikigami na namatay mula sa 10 Shadows. At ang abilities ng Shikigami na na-inherit ni Nue ay ang ability ng Great Serpent na una nang nawasak noon, which explains sa buntot nitong Agito. Pangalawa ay ang Shikigaming may pangalang Morn Tiger na hindi natin nakitang isinamon. At probably the fact na na-inherit ni Nue ang Morn Tiger ay masasabi nating sinadyang patayin ni Suko na ang Morn Tiger off-screen. At maaaring ganyan din ang kanyang ginawa sa Round Deer o Madoka na pinatay niya rin off-screen at ngayon ay na-inherit na ng Nue ang abilities nito. Now, bakit ba ginawa yan ni Sukuna? Well, simply because maaaring nakita ni Sukuna na mahihina talaga ang mga Shikigaming ito pagdating sa paglaban kay Gojo. Kaya kailangan niyang gumawa ng isang Shikigami na kayang magtagal o tumagal kay Gojo. At yan ang kanyang ginawa ngayon mga kaibigan. So, ang Nue pala ay parang Divine Dog Totality din na sa version na to ay isa siyang Nue Totality. Na ang Nue ngayon ang successor sa pag-inherit sa abilities ng mga nawasak o namatay na Shikigami. With this info ay dito rin natin nalaman na ang Totality pala ay isang term ng 10 Shadows na ang pagsasamon sa isang uri ng Shikigami na nakapag-inherit sa abilities ng mga namatay na Shikigami. That is why makikita natin na may area ng Agito na may tiger pattern at ang kamay din nito ay may claws ng parang tiger. Dahil sa Morn Tiger pala na isinama dito sa Nue Totality. At makikita din natin ang mga antlers ng Madoka na visible din sa ulo ng Agito. Kung kaya't ito ang rason kung bakit nakapag-heal din kagad ang Agito dahil sa ability ng Madoka Deer. Kaya ayon pa kay Gojo na dahil sa healing abilities nito ay sa ngayon ay ang method sa pagwa-one-shot kay Mahoraga ay dapat ay kasama na rin daw si Agito. Maya-maya pa ay gamit ang blade o espada ay slash naman ni Mahoraga ang concrete floor upang magsilbing distraction ang mga debris dito kay Gojo. Subalit makikita na hindi nakaabot itong mga debris mga kaibigan dahil sa Infinity. Kung kaya't pumatake na naman si Mahoraga na inilagan naman ni Gojo at bumawi ng isang sipa kung saan ay nawalan naman ng balanse dito si Mahoraga. Samantalang makikita na naghahanda na naman ng isang atake si Agito gamit ang electricity na ability nito. Ngunit as usual ay hindi umabot ang atake kay Gojo due sa Infinity. Kung kaya't dito'y bumawi naman si Gojo ng isang napakalakas na suntok, sabay-sabay nagiging repetitive at predictable na raw ngayon si Agito. Habang sa isipan naman ni Gojo ay napagdesisyonan niyang kailangan na lang niyang i-priority si Agito dahil sa ability nito na nakakapag-heal din sa iba upang maiwasan niya rin ang senaryo na maaaring i-heal nito si Sukuna in the future. Samantalang sa ilalim naman ng mga shadows ay nakatago naman si Sukuna na nag-iisip na wikang ayos na raw muna ang ganito. Dahil ngayon ay di raw niya talaga bibigyan ng moment si Gojo na mag-release ng isa na namang purple. Dahil ayon pa kay Sukuna na ang unang purple daw noon ni Gojo ay may mahigit 120% daw na output dahil daw umano siguro sa isang binding vow. At base daw sa kanya na oobserbahan na ang layo ng kanilang distansya noon ni Gojo noong nag-release ito ng purple ay nasa 2.5 miles daw o 4 kilometers distance. Na kahit sa layo na yan ay nung hinarap niya ito gamit lang ang kanyang mga kamay na may naka-reinforce na curse energy ay still nakapagtamo pa rin ito ng damage sa kanyang isang braso. So despite sa layo ng distance ng pag-release sa purple noon ni Gojo ay still malakas pa rin ito base sa dialogue dyan ni Sukuna. Kaya ngayon ay di niya talaga ma-afford na makakapag-release na naman si Gojo ng 100% purple dahil wala raw siya sa kanyang best ngayon o sa best condition. Kung kaya't kung sakali man mag-release ngayon si Gojo ng purple sa ganitong kalapit na distance kung nasaan siya ngayon ay wika pa ni Sukuna na malaki ang posibilidad na magkakos ito ng fatal wound sa kanya. Maya-maya pa habang mag-isang hinaharap ngayon ni Gojo ang dalawang Shikigami ay dito nagsalita naman si Sukuna kay Mahoraga na sabing hanggang kailan daw siya nito papahintayin na hindi raw ito ngayon ang gusto niya makita kay Mahoraga at tinapos si Sukuna ang kanyang salita na wikang shadow na kita ngayon at hindi na kay Megumi. Kaya ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Matapos niyan ay umikot ang gulong ni Mahoraga mga kaibigan at laking gulat ni Gojo nang di niya namalayan na naputol na pala ng Mahoraga ang kanyang kanang braso. At may kakaiba sa atake ngayon ni Mahoraga mga kaibigan na tila ba'y parang ang kanyang slashing attack ay parang dismantle lang ni Sukuna kasi unlike kanina ang atake na to ay di hamak na mas malakas at mas mabilis kumpara sa
kanyang mga atake gamit ang espada nito earlier. Aside from that, ay ang atake din ngayon ni Mahoraga ay di rin kagad na nakikita gaya din ng dismantle ni Sukuna. Matapos ang atake niyan mga kaibigan ay sa ilalim ng anino ay napasabi si Sukuna ng magaling na para bang may kakaiba talaga dito sa pag-ikot ng gulong ni Mahoraga na after sa pag-ikot na yan ay nakagawa ngayon ito na mabilisang napakalakas na slashing attack na di man lang namalaya ni Gojo. Kaya namin matapos niyan ay nagulat na naman itong ating mga bida na wika pa ni Kusakabing gumawa do ngayon ng cutting o slashing attack si Mahoraga. Na wika naman ni Eugene ang slashing attack ay similar umano sa kay Sukuna. So huwag mong sabihin mga kaibigan na nakakapag-atake na ngayon si Mahoraga gamit ang same slashing attack ni Sukuna. Dahil kung oo ay delikado talaga si Gojo dito since na tumatama na ngayon ang mga atake ni Mahoraga at alam naman natin kung gaano kalakas ang cleave at dismantle. At isa pang dagdag peligro dito sa pata ni Gojo mga kaibigan ay dito'y napapansin ngayon ni Shoko na mas bumabagal na raw ang healing strength ni Gojo dahil may kita na matapos maputol ang braso ni Gojo dyan mga kaibigan ay still ay di pa rin ito nahihil ni Gojo. Unlike before na sa sobrang bilis ng kanyang reverse curse technique ay kahit pinagtatadad na siya noon ng slashing attacks ni Sukuna sa loob ng kanyang domain ay mas mabilis pa rin ang kanyang healing abilities kumpara sa mga atake ni Sukuna. Kaya habang papaatake na ngayon ang dalawang Shikigami ay dito sinuntok ni Mahoraga si Gojo na nagpatalsik nito at di lang yan habang na-deactivate ang infinity ni Gojo mula sa suntok ni Mahoraga ay dito di na nag-aksaya pa si Sukuna ng panahon at kagad na lumabas mula sa anino at sinipa si Gojo ng napakalakas. Meanwhile si Agito naman ay naghahanda na ngayon ng kamao na may kasamang electricity at nagawang masuntok ang ulo ni Gojo. So grabe sunod-sunod ang mga atake natanggap ngayon ni Gojo mga kaibigan. Subalit dito'y bigla namang nagsalita si Gojo na wikang kani-kanina pa raw ay nag-iisip daw siya na di raw pala talaga gaano kalakas si Agito para sa labanang to. Na matapos niyan ay may kitang lumingon ngayon itong si Gojo kay Agito na nakangiti at naghahanda ng isang laps blue sa kanyang isang kamay kung saan ay ginamit niya ang kamay na yan sa pagsuntok ng napakalakas sa Shikigami na maya-maya pa ay dito na nang idinain ni Gojo ang blue sa sikmura ni Agito ay ngayon ay biglang inactivate ni Gojo ang curse technique maximum output Azure Glow at kinaladkad si Agito dito. At may kita na naging center of gravity talaga ang katawan mismo ni Agito. Samantalang may kita na nakaiwas naman si Mahoraga sa atake habang pinoprotektahan ngayon si Sukuna. Matapos din ay may kita na umabot sa napakalayong distance ang center of gravity ng blue na unti-unting dumurog sa Agito at dito ay may kita na finally ay napatay na ni Gojo ang Agito. However, alam naman natin na posibleng ang abilities ng Agito ay maaaring ma-inherit na naman ng isa pang Shikigami ni Sukuna na isasamon niya through totality. Anyways, matapos niyan ay may kita namang unti-unti na ring hinihil o binabalik na ni Gojo ang kanyang naputol na braso. At habang may kita natin dyan si Gojo ay may sinabi naman dito ang narrator. After sa moment na to na tuluyang nadurog ang Agito ay once again ang hollow purple law ni Gojo ay nag-iwan na naman daw ng marka sa buong Shinjuku. At may kita natin ng 41 seconds later na yan after sa moment na to mga kaibigan sa susunod na chapter. At base sa iniwan na narration ay paano kaya nakapag-release si Gojo ng purple despite the fact na ginagawa ngayon ni Suko ng kanya makaya na pigilan si Gojo na makapag-release na naman ng isa pang purple. Well, yan ang ating malalaman sa next chapter at excited na ako dahil nasa climax na ang labanan. Kaya dito muna magtatapos ang chapter mga kaibigan at kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay can I get a like, follow, subscribe na rin upang palagi kayong maging updated sa mga bago nating uploads, especially sa JJK. Maraming salamat. Pero bago muna natin tapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.